Ay, magandang gabi po. Bago mga alas 12 na pala, no? So, magandang hating gabi. Ngayon, ang ating pag-usapan sa ngayon ay itong general na sangkot sa pagpatay sa bodyguard ni Attorney Glenn Chong, na yung pangalan ng bodyguard ay si Richard Santillan at yung kasama niyang babae sa loob, kamag-anak ko pa ata yun eh. Si Kasing, apelido pero Kausing yun. Ay, naku, ginawa ng bahay ang mayor's office sa Silang, Cavite. Grabe. Alam, ito po 'yon ang matinding ito ha. Si General Carranza na hindi niya matanggap ang pagkatalo niya ay talagang binahayan niya, ginawa niyang bahay ang ano, ang munisipyo ng Silang, Cavite. So ito ngayon. Ito pong kwento kung bakit. Di ba, bali siyang acting mayor ba to siya? Mayor Carranza. Silang, Cavite. Ngayon, okay. Ito pala si Ted Carranza na inakusahan, isa sa sangkot sa pagpatay sa bodyguard ni Attorney Glenn Chong na si Richard Santillan. Ito si Ted Carranza ay na pinroclaim na pala siya na mayor ng Silang, Cavite. Matapos yung ginawa ng Commission on Election na dinisqualify yung nanalong kandidato na si Kevin Anarna, Attorney Kevin Anarna. Na nanalo siya with over 54,000 votes due to the 2024. Pero ang nangyari sa kanya, pero dahil sa may 2024 na decision ng Ombudsman na dinesisyon na guilty si Attorney Kevin Anarna sa misconduct, grave misconduct at saka serious dishonesty kuno, na may kasama na perpetual disqualification from public office, ay pinroklama nila yung second placer na si Ted Carranza. Kumbaga, dinisqualify muna nila si Attorney Kevin Carranza at saka pinroklama yung second placer na si Ted Carranza. At ang second place niya, ang boto niya ay 40,447 votes lang. Kumpara sa 54,000, almost 15,000 votes ang lamang ni Attorney Kevin Anarna. So ito, ang ginawa niya, pagkatapos niya maproklama na mayor, ay nag-ano na kagad siya. Nag-take out na kagad siya sa kay Justice Luis Acosta ng Court of Appeals sa New Municipal Hall sa Barangay Biga. So, yung kampo naman ni Attorney Kevin Anarna ay dumulog sa Supreme Court para ipatigil ang pag-upo ni Carranza kasi hindi siya rightful winner kung babasihan yung decision ng Supreme Court sa Dato Pax Ali case, kung saan ang second placer ay hindi na pwede magiging mayor. Kundi ang maging mayor lang ay yung vice mayor. So dahil dito, at kinabahan na ngayon si Carranza na matatanggal siya, hindi na umuwi. Ginagawang bahay ang ginawa niyang bahay ang mayor's office. Anong klase to si Mayor, Mayor Carranza? Akala ko pa an officer and gentleman yung mga graduate sa PMA. Ito pala hindi gentleman, hindi officer. Anong klaseng actuation mo yan na general? Hindi ka sportsman. Dapat gentleman ka, di ba? An officer and gentleman. Hindi ka gentleman. Dapat tanggapin mo ang pagkatalo mo. Hindi mo pwede sabihin na nanalo ka kasi second placer ka. Kasi ang katotohanan,
ay mas marami ang ayaw bumuto sa iyo. Yan po ang katotohanan diyan, Mayor. So, ngayon, sana naman ay isipin mo na mali ang mensahe niyan. You are giving bad lesson to the kids yan sa Silang Cavite. Ano ba yan? Di ba, sangkot ka sa kaso sa pagpatay sa bodyguard ni Atty. Glenn Chong na ang findings ng NBI, hindi yun ambush, hindi yun barilan, kundi rub out. Kasi lumabas po sa eksaminasyon ng National Bureau of Investigation, walang powder burn sa kamay ni at saka wala rin silang baril sa loob ng sasakyan. So pinasok sila sa loob tsaka pinamamaril. Ang sistema pa dyan, ang findings, ay kung hepe siya ng Region 4 Police Office, ay ang ginawa niya sa Ilog Pasig, sa kabila nun Kainta. Sa kabila ay Region 4. So sakop na ng Rizal. Ng Pasig. Yung Kainta sakop ng Rizal. Yung Pasig sakop ng Metro Manila. So kasi NCRPO yun, National Capital Region Office. Tatawid ka lang sa tulay, kabila ay Region 4 na. So dahil ang sakop ng region mo ay Region 4, doon kayo nag-operate sa Pasig. Hindi nyo naman sakop yun. Sakop ng yun, ng NCRPO. At namatay yung nag-drive na si Richard Santillan at saka yung babae na kasama niya. At ang nirat-rat ninyo ay yung SUV na pag-ari ni Glenn Chong. Tapos na nangyari, nung nilipat ninyo sa kabila ang sasakyan para lumabas na sakop ng inyong police office sa Region 4A, ay nagkabaliktad data, nagkamali kayo. Kung saan ang side ng sasakyan na niratat, nakadikit sa dingding ng mga bahay. So anyway, what is important here is Director Carranza, Director, hindi pala sa Director, Mayor, fake Mayor. Fake Mayor, tawagin lang kita fake Mayor, General Carranza. At sa takot mo na mapaalayas ka dyan, ay tumira ka na, ginawa mo ng bahay ang mayor's office ng Silang. Anong klaseng ito? Hoy, Atty. Glenn Chong, ano magagawa mo rito kay General Carranza? Na kinasuhan mo ito, sangkot ito sa pagpatay kay Richard Santillan. So, ngayon, ano magagawa natin dito? So, magdadasal na lang tayo kasi kinakampihan ni Comelec Chairman George Erwin Garcia si Carranza. Kung susundin mo ang pinakabagong desisyon ng Supreme Court, ay yung second placer, kagaya ni Carranza, ay hindi pwede gagawing mayor. Ang mayor na gagawin kung may disqualify si Atty. Kevin Anarna, ay dapat yung vice mayor ang magiging mayor. O ngayon, ang kalaban ngayon ni Ted Carranza ay dalawa. Yung vice mayor na nanalo at saka yung nanalo na mayor. So anyway, Atty. Kevin Anarna is just hoping na yung kanyang katarungan ay makukuha niya rin. So bukas hindi siya makaupo sapagkat po ay binahaya na, ginawa ng bahay ni Ted Carranza ang mayor's office. So napakabastos naman itong Comelec. Bakit nila hindi i-deklara na null and void ang proclamation ni Carranza kasi second placer lang siya. At lumabas ng desisyon ng Supreme Court. Tapos ang gusto pa ni George Erwin Garcia, mag-file ng motion for reconsideration sa desisyon ng Dato Paksali para mapatupad niya pa yung lumang batas na second placer ang magiging mayor. Ano ka ng po? Ano ngayon? Ladies and gentlemen, ito po yung nakikita ninyo, kabastusan talaga ito. Bukas June 30, magsisimula yung term of office ng bagong halal na mayor. Sana
kay term yan ni Attorney Kevin Anarna. Pero anyway, ang masaklap pa dyan, ganito pala nangyari kay Attorney Kevin Anarna. Dahil sa bulaklak na proyekto ng kanyang vice mayor ay sinuspindi, tinanggal siya sa kwan, sinintensyan siya na guilty siya sa grave misconduct at removed from office siya. Ngayon, ang nangyari, mali naman ang desisyon ng ombudsman. Bakit po? Kasi kinasuhan siya, ang kaso sa kanya ay siya kuno may kasalanan sa pagbili ng bulaklak. Ang bulaklak, pagbili, ang nagbili din, nag-process dyan, yung Bids and Awards Committee. Tapos, hindi raw na late ang pag-publish sa PhilJeps. So ngayon, ang ginawa lamang ni Mayor Kevin Anarna ay nagbayad lang siya. Ang bayad niya ay yung cheque doon sa nag-supply ng bulaklak ay ang nag-ayos noon ay mga tauhan niya. So wala sa dapat kasalanan doon. Anyway, ang bagkos niyan, ang isang pagkakamali ng ombudsman diyan, bakit ang ombudsman for the Visayas ang pumirma sa desisyon laban kay Kevin Anarna? Na dapat ang pumirma niyan ay ombudsman for Luzon. Because under the law, ang territory, ang authority ng ombudsman for Luzon ay sa Luzon. Ang authority ng ombudsman for the Visayas ay sa Visayas. O bakit ombudsman for the Visayas ang pumirma sa desisyon laban kay Attorney Kevin Anarna? O tapos, anyway, ganun pa man, nag-apila siya sa umapila siya sa Court of Appeals. So, dapat hindi na pinapatupad kasi umapila siya. Ang problema, pinatupad ng COMELEC, dinisqualify siya dahil executory daw yung desisyon. Anyway, ang nangyari, dinisqualify siya, patuloy siya sa halalan, nanalo siya sa halalan, at ang pinuklama yung second placer. So, iyan po ang problema. Kapag gahaman sa kapangyarihan ang isang tao, ginagawa niyang bahay ang opisina. So, ano yan? O, bahala na kayo, mga ladies and gentlemen. Bahala kayo magparusa. Ipagdasal nyo ito na mawala na yung problema ito sa Silang Cavite. Or, si Atty. Glenn Chungplat, tinatawagan ko, mag-comment ka dito, bakit ganito ito? O, sige, andyan lang muna tayo.